Okay, let's go on to our studies tonight. Thank you for joining us. Hope makahabol pa yung iba. So tonight, we are in part 2 ng ating pong pag-aaral sa Book of James. And tonight ay tinalakay talaga yung subject ng temptation. This is an area sa buhay ng mga Kristiyano at maging mga unbelievers naman ay talagang matindi ang dating at mapalad talaga. Pinagpala ang mga Kristiyano dahil kahit although pareho pa rin tayo, nakakatikim pa rin ng temptation, but we are now we have a better position wherein Christ is in us and the Holy Spirit is working through us. God is shielding us, allowing those tests to happen, but He won't allow them to persist beyond our capacity to bear. So ang temptation po ay dumarating sa lahat. Walang free sa area na ito. Kahit po gaano katindi ang ating pagkakristyano, kahit gaano na tayo katagal, this will happen and persist until our full redemption. And that is when Jesus Christ will take us to be with Him forever and ever in eternity. Hanggang nandito tayo, this will persist. But it's good to understand ano ang napapaloob nito at ano ang gagawin natin at ano ang sinasabi ng Biblia sa temptation. So tonight po, we'll have 3 verses, James 1:12 to 15. You're free to ask, intervene, and clarify things. Okay, so let's go to these 3 verses. Basahin natin. Blessed is the one who endures temptation, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged by their own evil desires and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. So makikita po natin dito, temptations, lagyan lang natin ang annotation po. Sandali. Temptations will happen. Okay? But there is a positive side dito. Kahit po mahirap yon sa ating sa lahat ng tao, sa maging mga Kristiyano, pero tinawag ng Diyos, very interesting po, yung sinabi niyang, blessed is the one who endures temptation. How can that be blessed? Paano magiging pinagpala ang isang dumaraan sa temptation? Yun po ay magiging, siya po ay magiging blessed dahil tatanggap na po, receive the crown of life that the Lord God has promised. Okay, so ang pinangako ng Diyos na bibigyan ng habang buhay, gantimpala ang sinumang dumaan sa temptation. So, hindi po lahat ng natukso ay ibig sabihin automatically na mapupunta na sa langit o mapupunta na sa kaharian ng Diyos. Ito po ang probiso. Ang sabi, lahat ng dumadaan sa temptation na having stood the test. Okay, stood the test. So makikita niyo po yon, stood the test. Ano ibig sabihin yung, di ba, ang past tense ng stand ay stood. So ibig sabihin, ang isang taong dumaan sa temptation at nanatili siyang matatag at pagkatapos
mapagdaanan ng temptation na yun ay nakatayo pa rin. Ibig sabihin, nag-persist, na-resist niya at naging matatag siya. So ang isang taong hindi nakatayo pagkatapos ng temptation, ibig sabihin nadapa o sumuko o nag-yield sa temptation. Sinunod niya ang tukso at siya ay nalulun o nadapa sa kasalanan. So, blessed ang mga taong mananatiling nakatayo, having stood the test. Okay? Interesting po, makikita nyo ang temptation ay ihinantulad sa test. Ito, test. So that's another term po ng temptation. Tayo ay tinetest. Yun po ay inaalaw ng Panginoon. Inaalaw ng Panginoon na mangyari yon. Pero habang panahon ito, dahil ititigil ang temptasyon na to, hindi na tayo magkakasala and there was no more opportunities for us to sin or even to be tempted. When the time comes when we are in the Lord, in eternity, in glorious situation. Pero habang nandito tayo, temptation will come and you and I, our expectation po sa atin ay manatiling nakatayo. Ang sabi, having stood the test, we should be able to stand the test. And the promise is we will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang Biblia po, maraming sinabi at maraming ipinangako na iba't ibang crown daw po, iba't ibang rewards ang tatanggapin ng mga Kristiyano na pag tayo ay nasa langit na. Ang ganda no? Nasa langit na tayo, it's in eternal bliss, and then we will face Jesus Christ Himself, and then He will reward each and every one of the Christian believer na nandoon na sa langit at ayon yon sa ginawa natin pagkatapos nating maborn again. So the judgment that will occur among the believers with Jesus Christ ruling and judging is not for condemnation, hindi yung tungkol sa salvation natin, kundi yung mga ginawa natin. So lahat po tayo, yung ginagawa natin ngayon, whether it's recognized, complimented, or napasalamatan tayo ng kahit sino man, kung hindi man mangyari yun, there will be an eternal reward that is waiting for us in heaven. At si Jesus Christ mismo. Isn't that amazing? Our Lord Jesus Christ, face to face. He will reward you and me who will remain faithful, serving Him. And also, according to James 1, ay kung mananatili tayong matatag laban sa temptation. Okay? Ngayon, hindi po ibig sabihin na ang Kristiyano pagka bumigay sa isang temptasyon at nagawa ang isang kasalanan, hindi naman po automatic na mawawala na ang kanyang salvation. Because our salvation is secured. At meron naman siyang pangako na mananatili tayong dadaan sa trials and temptations at sinabi pa rin niya na magkakasala tayo, pero nga merong available na forgiveness. Okay? So ang sinasabi dito ng ang mga taong hindi na natiling matatag sa temptasyon ay yun talagang nabuhay, hindi na sinunod ng Panginoon at hindi na siya kinikilalang Diyos. Maaring sa bibig lamang sila naging Kristiyano. Kasi nandito po yung terms, ang sabi, ang mananatiling matatag at bibigyan ng buhay na walang hanggan are those who love Him. Ayan. Diba? Nila, those who love Him. Dahil kung mahal natin ang Diyos, kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang lahat ng kanyang sinasabi. Ang lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang inuutos ay malalaman natin dahil yan ay nakatala sa Biblia. Okay? So, pinagpala tayo. Okay? So, it's not automatic blessed ang lahat ng tinetempt. You and I must be able to stand firm against that temptation. Okay? When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi natin dapat sabihin. Isipin, ang sabi nga dito, when tempted, no one should say,
O wag mong sasabihin o dapat wag mong iisipin kahit sa loob mo, sa puso mo at sa isipan mo na Diyos ang lahat ng nagdulot ng mga bagay na yon kaya ikaw ay nagkasala. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after the desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Okay? Hihimay-himayin natin ito lahat. Itong tatlong verses na ito ngayong gabi. Pero tingnan natin sa Tagalog, kasi ganun din ang sinasabi pero mas malalim ang dating sa atin kasi nga sa sariling wika natin. Again, sinabi naman, mapalad ang taong nananatiling matatag. So yun, sa Tagalog nga, diniretso na kagad. Mapalad ang sino? Ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok. Okay? So you cannot be blessed through temptation by simply being tempted. Hindi automatic yun. Right then and there, you're blessed. No, you have to stand firm. Ang sabi dito nga, matatag sa kabila ng pagsubok. Dahil, sabi sa English kanina, tinatagalog natin ngayon, pagkatapos niyang mapagtagumpayan. Okay, sa English sabi, having stood the test, o ito, mapagtagumpayan ayon sa Tagalog. Tatanggapin niya ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Isn't that amazing? That's enough motivation for us to resist temptation, continue loving God, and submitting to His will and purposes, obeying His command. And again, ang sabi, one of the greatest motivation we have is because mga nagmamahal tayo sa Kanya. We love Him, that's why we're willing to obey Him, no matter how difficult it is. Again, the warning is, hindi dapat isiping galing ito sa Diyos ang lahat ng tukso. Dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi siya nanunukso kahit kanino. Natutokso ang isang tao kapag nahikayat na siya at nadala ng sariling pagnanasa. Okay, himayin natin to sa unti-unti. Okay. Again, at kagaya ng paliwanag natin kanina, kailangan maging matatag, having stood the test, the person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So one of these days, pag-aralan natin kung ano ba yung mga different crowns, different rewards waiting for us sa kalangitan na ipinangako ng Diyos. Alam niyo, pagka pinangako ng Diyos, talagang tatanggapin natin. Isa nga sa kondisyon para tayo itatanggap ng crown of life, anumang corona yon, yung sa isipan na natin na nandun tayo ay isang malaking pagpapala na talaga. Tapos meron pa tayong mga rewards na tatanggapin sa Kanya. Okay? The Lord has promised it will come to pass. Okay? Now, verse 13, ang sabi, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Okay, marami sa mga Kristiyano siguro nadinig nyo na ang mga katwiran. Nangyari kasi to kasi ibinigay sa akin ng Diyos. Okay? Kung nagkasala na tayo na ang sariling gumawa. It's our decision, our choice, but at the same time, we're putting the blame on God. Kasi nga magaling ang tao na kahit ginawa na niya mismo, ay ipinapasa pa niya ang blame. Ito ay nakita na natin dun sa Genesis, di ba? Nakita na natin, ginawa na yan ni Eva. Ang una nga niyang katwiran, it's the devil. It's the devil. Kaya daw siya ay sinuway niya utos ng Diyos. Ganon din naman si Adan. Ang sabi niya, is the wife that you have given me.
It's the devil, it's the wife that you have given me. Si Adan nga, mabigat eh. Yung binigay mo sa akin babae ang nagtulak sa akin magkasala. Okay? God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So magkaiba po ang temptation at saka test. Although sa original language po, it could mean minsan na nagkakapalit ang paggamit. Temptation can be termed as test or trials. Pero God can test us. Okay, kasi marami na tayong nabasa, kagaya nga na binasa natin last week, na God would allow tests to come to us na para masubok at maging matatag ang ating pananampalataya. So God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. So hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos na, Lord, dinala mo ako sa Australia. So you blessed me with the new country, the new environment. Pero dahil dito sa Australia, nagkabaon-baon ako sa utang kasi malakas ang temptation ng pera dito eh. Madaling kumuha, madaling humiram. Okay? So pag hindi mo nabayaran, it's God's fault. God put you in an environment na maraming perang nakapaligid sa iyo. So we cannot do that. James is warning us. Cannot be tempted. So we were tempted by our own desires or tempted by evil. But God never will tempt anyone. Kasi nga, isipin nyo maigi, God is so holy, God is so perfect, God is so pure. Why would God be involved in any schemes of the enemy? Bakit siya magiging parte ng isang kasalanan? Bakit siya kabahagi kung ang isang tao ay nagkasala? Hindi yun kasi nga malayong mangyari yon sa nature ng Panginoon na holy, be partners with evil, be partners with sin. That's completely impossible. Impossible. Okay? But despite nung truth na yon, marami pa rin tao na sinisisi nga ang Diyos sa nangyari kaya sila nagkasala. If that happened during the first man and woman, yan po ay nagpe-persist ngayon. Even mga Kristiyano. Dinala mo ako dun sa church na yon, Lord eh. So, dahil dun sa church na yun, nadapa ako, na-discourage ako, marami akong nakaaway. Again, it's God's fault. Ang iniisip ng tao. Would God cause people in those environment na magkasala tapos ikaw ay magkasala? Did God ask them? Did God command them to sin so that you can sin and then you'll put the responsibility sa kamay ng Diyos? No. God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ngayon, ang tanong, saan ba nagagaling talaga ang tukso? Paano ba tayo natutokso? Ang sabi diyan po ay, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Okay? So ang kasalanan po, ang tukso po ay pwedeng manggaling sa demonyo, talaga namang manunukso siya. Pero hindi lahat ng pagkakasala natin ay dahil sa tukso o sa tulak ng demonyo. Kasi according to James 1, pwede kang magkasala at matukso galing sa kaloob-looban mo dahil merong masamang nandoon sa loob mo. Ang sabi dito, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Dragged away. Ang dragged away po ay yung term na ginamit nung original language na yon, yung para kang biningwit o para kang nangisda, yung isda ngayon kinagat yung pain at tapos nahila siya. Kinagat niya ang pain dahil nakita niya na attract siya doon sa nakasabit doon sa pain, kung ano mang pagkain yon.
Then he grabbed that, yung isda, pagkatapos, hindi na siya makawala, nahila na siya. So ganito daw po ang nangyayari sa mga taong nahuhulog sa tukso. Kinain mo ang pain ng tukso at ngayon ikaw ay nahihila na. Nahihila ka by your own evil desire and entice. Okay. So kailangan malaman natin na ang pagiging makasalanan natin ay nagiging dulot para tayo ay lalong matukso. Kasi nga meron tayong sinful nature. Meron tayong mga nasa loob natin na lalong-lalo na pag hindi natin na-surrender, ay gagamitin ng kaaway para tayo ay matukso o papairali natin yung ating evil desire at tayo po ay ma-attract, enticed. Okay? Now, let me clarify po, hindi po lahat ng desire ay masama. Because you and I, marami po tayong desire na pinapanalangin natin. I desire that we'll have a better venue. I desire that we have a church building. So hindi po masama yon. So we pray for that. We ask that. We keep that in our hearts. We at every opportunity dinudulog natin sa Panginoon. Ang ina-address po ng James ay yung evil desire. Okay? So hindi lahat ng desire ay mabuti, merong mga evil desire, yun ay para masunod ang gusto ng iyong laman at ikaw ay ma-entice. So evil desire will cause you to be drugged and will cause you to fall into sin. So makikita natin to. Hindi lahat ay itinuturo natin sa demonyo. Kasi karamihan yan ang the most common excuse ng mga nagkasala. Ito po, ang madalas na gumagamit nito ay ang mga Kristiyano kasi nabasa nila ang si Satanas, ang punot dulo ng mga kasalanan, siya ay manunukso, siya ay maninira, kaya ang mga Kristiyano, yun ang kagad first defense nila. It's the devil, it's Satan, it's the demons, mga demonyo. Okay? So according to James, not so, do not be quick in blaming the devil. Because kahit wala ang demonyo, kung ikaw ay merong evil desire, you can still be enticed. Okay? Let's have some interaction. Meron po akong dalawang kaibigan. Si Moses at si Noah. Okay. Hindi si Moses sa Bible o si Noah. So, pangalan na po nila. Pangalan ng dalawang kaibigan natin, si Moses at si Noah. Si Moses po ay maganda naman ang buhay niya sa mundong ito. Maganda ang trabaho niya. Si Noah naman ay minsan walang trabaho, minsan may trabaho, minsan nahihirapan siya, struggling financially. Okay. Ayon sa pinapag-aralan natin ngayon, merong mga desire or mayroong mga nasa loob nila na nagagamitin ng kaaway na para sila ay matukso. Okay, scenario number 1. Kung ano po kayo, nataas ang kamay kung gusto mag-interact. Kung dumating po ang, halimbawa, meron silang access sa pera, o may nakita silang pitaka, o may naiwang pera sa ibabaw ng mesa. Okay, Moses, maganda ang buhay, maganda ang trabaho, ay naman siya. Si Noah, minsan nag-struggle siya, minsan financial difficulty, minsan may trabaho, minsan wala, marami siyang pinagkakautangan. Okay, may perang naiwan sa mesa. Sino sa palagay nyo ang unang matetempt? Si Moses na mayaman, si Noah na nahihirapan. Anyone? Si Moses po, Pastor. Rob, si Moses. Bakit si Moses
Si Moses na mayaman. Bakit, Rob? Okay, remember si Moses mayaman, si Noah minsan naghihirap. Moses maganda ang trabaho, lagi may trabaho si Noah. Minsan may trabaho. Depende po yan sa sitwasyon. Kasi meron po yung mayayaman talaga o angat sa buhay, yung they worship money. So, they are not, let's say na lang po, yung mga mayayaman sa buong mundo natin, they are not sleeping comfortably. They just thinking about money and money. Si Noah, makikita natin yan sa Pilipinas. They are just simple people, simple lang kabuhayan. Makikita mo yung taxi driver, binibigay pa sa ano yun, binabalik pa yung pera o yung ano yung karinderya, yung vendors, binabalik. Mostly po. Ang sa mayayaman kasi is pera, pag nakita yan is all about money. Is all about money po. Depende po yan sa kwan, hindi po general yan. Is depend on the situation. Pero kung magnanakaut na ito si Noah, of course, nandun na yung temptation kasi kwan na yun siya eh. Yung ano yun, yung ano ba yung sabihin? Ikwan ko na lang yung sa Philippine culture po mas madali. Si Moises, minsan po mahirap yan lumabas ng pera pag may nahihirap o yung tulong. Yung minsan si Noah, kahit na mahirap, kahit na wala, makita mo siya pa yung unang tumutulong. Yan lang yung napapansin ko sa ano yun eh. Sa Filipino culture natin, kung sino pa yung wala, yun pa yung makikita mo na tumutulong talaga. So, I would say si Moses yung unang-unang temptation dyan. Ay, yun ang ano, magandang observation ni Rob, no? Common nga yan. Siya, marami nga tayong nababalitaan, no? Mga ordinaryong tao na hindi naman kalakihan ang kinikita, mga taxi driver, mga grab driver, even tricycle driver, mayroon silang nakitang natagpo ang naiwang pera, pitaka, nakikita nga natin, ibinabalik nila yan, hinahanap nila yung may-ari. At sabi din sa observation ni Rob, yung mga mayayaman daw ang hindi makatulog dahil ang lagi nilang iniisip ay pera. Okay. Sa iba naman po, kung halimbawa nga, yung sitwasyon na yon, may kaya sa buhay si Moses, si Noah na naghihirap, tapos may nakita silang wallet or pera sa ibabaw ng mesa, sino sa inyo ang matutuksong kunin ang perang yon? Anyone else? Anyone? Any more interaction? Ako po, Pastor, para sa akin naman po si Noah. Si Noah. Okay. Parang given po kasi yung situation niya na may pangangailangan siya. Parang yung parang para po sa akin dun sa binasa kasi parang kakaroon siya ng desire doon, parang it's up to him na lang po kung hahayaan niya na makagawa siya ng sinful action. Yung i-allow niya yung temptation na magkasala siya. Parang, ewan ko po, parang kahit po naman siguro normal na tao or mayaman or hindi, or may pangangailangan, parang pag pera po kasi parang pumapasok agad ang temptation. Okay, according to Lynn naman, ang si Noah ang matitempt, bibigay sa tukso dahil dun sa pangangailangan nga niya, dahil sa sitwasyon ng buhay. Okay, tama din yon. Maraming nagtutulak talaga sa kahirapan. Sa tawag ng kahirapan because of poverty. Okay, one more interaction po. Sa palagay nyo, sino ang
matutokso sa perang naiwan sa ibabaw ng desk, sa ibabaw ng mesa? Pastor, Renilda, sa akin po, Pastor, si Noah. si Noah. Kasi po, sa kalagayan po niya na walang pera, walang trabaho, minsan natitempt po yung tao yung na pag nakapulot din minsan, lalo na po, Pastor, kapag wala pa silang pagkakakilala sa Panginoon. Natitempt po talaga sila na kunin yung pera at di sosole. Kasi po, sa hirap ng buhay nila, yun po, Pastor. Oo, sa tulak din ng ano no, ng kahirapan, sitwasyon. Tama kayo, tama lahat ng sagot ninyo. Minsan ang sitwasyon natin o kung anong view natin sa pera, yung matindi ng pangangailangan ay nagtutulak sa atin ng temptation. Okay. Ngayon po, according dito, hindi ko tama po yung lahat na sagot nyo, pero according to James, each person is tempted when they are dragged ng ano po, by their own evil desire. Yung evil desire nila. Tingnan natin to. So, minsan, kahit hindi mo kailangan, meron kang desire, kukunin mo pa rin yon. Okay, so babalik tayo doon sa sitwasyon ni Noah at ni Moses. Okay, Moses na mayroong kaya sa buhay, okay naman ang trabaho niya, hindi siya kinakapos. Noah, naghihirap, minsan walang trabaho. Okay. Kung sino sa kanila ang mahina sa pera, whether mayaman or mahirap, kung ang atraksyon ng pera ang isa sa kanilang weaknesses o ang pinaka-weakness nila, then that person will be the one that's gonna be tempted to get or to fall into sin. Yun po, according to James, kasi nahihila daw tayo noong evil desire na nasa atin. So tama kayo, ang karamihang sitwasyon ay dahil nga doon sa sitwasyon ng buhay. But the Bible is declaring kahit wala doon sa sitwasyon na yun, kahit hindi ka nahihirap, kamukha ni Moses, pag nakita niya yung pera niyo, sa kanya pera is an attraction, weakness, I want to get more money. Then he would still grab the wallet. He would still keep that. Kaya importante po talaga yung evil desire na nasa atin. Kasi yun ang tatargetin ng kaaway. Bibigyan niya na para lalo kang matukso doon, or because of nandoon na yung loob mo, kahit hindi ka matukso, yun ang iiral sa iyo kung nasa loob natin. So kailangan talaga bantayan natin kung saan ba tayo mahina. Kasi maaaring pag dumating yung opportunity, kahit walang demonyo, hindi tayo tinutokso kasi hindi naman lahat ng ginawa nating kasalanan ay inutos o tinokso tayo ng demonyo. Again, the Bible is specific, pinaliwanag, malinaw na tayo po ay nai-entice, dragged by our own evil desire. Okay. Halimbawa, scenario number 2 naman, kung halimbawa si Moses naman ay mahina sa babae, si Noah nga ay sa pera, dadating ang opportunity na si Moses ay hindi siya mahina sa pera, pero mahina siya sa babae. So, if the attraction would come, kahit may pera siya, hindi siya attracted doon, hindi siya matitem, pero sa babae naman, ay babagsak siya. Ngayon si Noah, sa pera lang siya, wala naman siyang attraction sa opposite sex or relationship. Ito po ay halimbawa lang. Doon ka talaga madadala kung saan ka mahina. So according to James, pag-ingatan natin yon. So it's not only the factors, it's not the environment, it's not the situation, it's not the crowd, it's not the
na matinding pangangailangan natin, even without that, people can still sin. Hindi po ng ano, no? Ng sitwasyon natin. Kasi nga, according to Jesus Christ, nung pinaliwanag niya doon sa mga disipulo, sabi niya, one day Jesus said to the disciple, they will all Matthew 15:19 pala. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Nandoon yun sa loob natin eh. Yun na pagka nabigyan ng pagkakataon tayo, pwedeng umusbong yun. Pwedeng magkaroon tayo na i-grab na natin yon. Kaya yung mga bagay na yan na nasa loob natin, itapon natin, isurrender natin. Kung dati ginawa natin yan, kasi kailangan natin ang lakas ng Panginoon, ang the Holy Spirit, and the Word of God to help us resist doing these things again. Or if we haven't done it yet, pero kung dumating ang opportunity, ay maging malakas tayo at maging matatag na huwag gawin ninyo. So, importante po ang ating puso. Sabi, for out of the heart come evil thoughts. Iisipin ng puso natin, could be murder, we can plan for these things, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Lalong-lalo na po kung ang mga bagay na ito ay itinago mo sa puso mo at inalagaan mo. Okay, pagpalagay niyo na po ang adultery. Ang adultery po ay hindi nangyayari to na biglaan lamang. Adultery occurs because a person harbors that o inalagaan niya ang atraksyon sa puso niya, ang maling relationship. Inalagaan niya ng inalagaan, kaya pag dumating ang pagkakataon na meron siyang na-meet, doon siya ay mahuhulog at nagkaroon siya ng pagkakasala doon sa adultery. So hindi biglang umusbong yan. Okay? So we watch those things po na inaalagaan natin sa puso natin at wag niyong iisipin, I will never commit that. Hindi ako matutokso dyan. Hindi ko gagawin yan. But if you keep harboring that, sabi ng Biblia, ang warning nga, wag mong iisipin na ikaw ay matatag at hindi ka madadapa at hindi ka mahuhulog. Dahil ikaw ay mahuhulog. You will rely on your own strength. So alam na natin pagkamali, do not be proud, do not have the arrogance to say, I will not commit that. Marami pong pinangako ang tao sa sarili niya, sa Diyos. Pero hindi natupad. Kasi why? Because that person, a man who relies on his strength, not from the strength of God, will fail, will fall, will definitely fall. Okay? So, evil thoughts. So, saliksikin na natin ang mga puso natin. Ano ba yung mga masama na pinlano na natin noon, binabasa natin, naiinganyo tayo, na-attract tayo, pero kinakatwiran natin, hindi naman mangyayari yan. It's only in my fantasy, only in my dreams, only in the books na mga binabasa ko, only in the movies. Nag-ano lang ako, nag-role play lang. Those are dangerous situation because, uulitin ko po, given the opportunity, you would succumb or you would yield. Ikaw ay bibigay din. Out of the heart. Lalo na pag inalagaan mo yun, nagiging evil desire na nga. Sabi ni James, matetempt ka, mahihila ka by your own evil desire and entice. Okay? Ngayon, ang nangyari, sabi, after the desire has conceived, pag inalagaan mo ng inalagaan, yun po ay parang pagbubuntis. Nalalaki yun. At one day, lalabas. Diba? Ang isang buntis ay darating ang pagkakataon na manganganak siya. Ilalabas niya yung nasa loob ng tiyan niya. Okay? So, ganun din po ang kasalanan. It will give birth
to sin. Ang kasalanan mong inalagaan, it will give birth to sin. And sin, when it is full-grown, ano ibig sabihin po ng full-grown? When it is full-grown, gives birth to death. Ang full-grown po ay yung pinabayaan mong lumaki, pinabayaan mong umusbong, pinakain mo ng pinakain, pinakain mo ng pinakain ng mga thoughts, ng mga fantasies. Lalabas yun pag siya ay naging pagka siya ay lumaki na, at sinabi, kaya nga sa Tagalog po yan, maganda yung ano nito sa Tagalog. Tignan natin uli yung verse 15 sa Tagalog. Okay, verse 15. At kung susundin, At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung, ito yun at kung magpatuloy siya sa kasalanan. Yon. So one way to feed something in you ay ipagpatuloy mo at lalaki ng lalaki yon. Una, gagawin mo tapos hihinto ka. Second time, gagawin mo, hihinto ka. The third time, gagawin mo, pahirap ng pahirap ang paghinto. Hanggang ipagpatuloy mo ng ipagpatuloy, darating ang panahon na hindi mo na mahihinto. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So mayroong mga tao na ayaw ihinto. Nagpatuloy na nagpatuloy. Sinabi niya, maliit naman ito, walang nakakaalam, no one in the church knows. Oh, not even my wife, not even my husband. No one knows. I can do this in the dark. Secret sin naman ito eh. So pag pinagpatuloy mo na ipinagpatuloy yon, hahantong yon sa kamatayan. Ano ba yung sinasabi pong kamatayan? Yan natin po. Let's clear this. Ano yung sinasabing kamatayan? Hahantong daw yon sa kamatayan. So let's clarify this. Baka sabihin natin ang mga nagkakasala ay mamamatay na lang. Kasi magiging questionable sa inyo to. Kasi isipin nyo, bakit ang dami kong nakikitang mga drug dealers, mga pushers, mga mafia, mga involved sa gang? Hindi naman sila namatay. According to James, ay hahantong ito sa kamatayan. Okay, let's clear this. There are two kinds of death po. Two kinds of death, physical and spiritual. Sabi ng Diyos, ayon sa Biblia, itinalaga niya, let's go back to the Garden of Eden. Sabi niya, the moment you eat this fruit, you would die. Namatay ba sila kagad? Did we see that? No, it took so many years bago sila namatay lahat. So what they experienced at that time was the spiritual death because there are two kinds of death. Dalawang klase ng kamatayan ayon sa Biblia. So what Adam and Eve experienced was the instant spiritual death. Ang spiritual death po ay yung pagkakalayo ng relasyon mo sa Panginoon. Karo, meron silang access sa Diyos anytime, nakakausap nila, nadidinig nila ang boses ng Panginoon. They were sinless in the beginning, so pure, the environment so perfect. Okay? So ang spiritual death po ay instantly pagka pumasok ang kasalanan. Okay, so that's what happened to them. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hinanap sila, nagtago sila, nag-cover sila sa sarili nila. They experienced spiritual death, alienation, pagkakahiwalay sa Diyos. And then, they experienced physical death after so many years. Si Adan yata after 900 years. Okay? So, these two deaths ay na-experience ng taong nagkasala. Nagkasala sila. And then what happened is because we were offspring tayo nila. Nanggaling tayo lahat sa one set of parents. Lahat tayo. Kahit Pilipino,
Chinese, Korean, Russian, lahat po tayo ay nanggaling sa one set of parents, Adam and Eve. Ngayon, namana natin ang sinful nature nila. Kaya tayo po ay ganito pa rin, pinanganak tayo, you and I, were born, pero instantly, nung pinanganak tayo, na-conceive pa nga lang tayo eh. Spiritually dead na tayo. You and I were spiritually dead. We were. But now, we are alive in Christ because we have been born again. Nabigyan tayo ng bagong espiritu, tayo were spiritually alive. But yung number one po na physical death, we will still experience that. We will still experience physical death unless the Lord comes, nabuhay pa tayo. But we were spiritually dead before Jesus Christ. And because of Him, we were made alive in Christ. Okay? So, ang spiritual death po ay nare-reverse hanggang buhay ang isang tao. Pwede yang magawan ng mabigyan ng solusyon, and that is the relationship to Jesus Christ who would cause us to be made born again, a new creation. So ang isang tao po, spiritually dead, o lahat naman spiritually dead, ang hindi pang wala pa kay Kristo, spiritually dead, ay may pagkakataong pang maging spiritually alive, be connected to God, pwedeng ma-reverse yan. And that's what happened to you and me. Na-reverse ang spiritual death natin if we no longer be spiritually dead. Ang relasyon natin sa Panginoon ay na-restore. And it will continue in eternity. So, importante po na isang tao ay mabahaginan ng gospel. So, that spiritually dead person can be made alive again. Physically, can suffer that. All of us can suffer that. Okay, so yun ang sinasabi po dito na pag nagpatuloy ang isang tao sa kasalanan, ang kahahantungan natin ay death. Ibig sabihin, eternal separation. Eternal separation. Eternal separation for God equals death. Parang wala ka na. Although you're existing, you're dead. If you continue to sin. Ang sabi kasi doon ni doon sa Timothy, sabi ni Timothy doon sa isang buhay na babae nagkakasala, sabi niya, but the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Parang patay na raw siya, patay na, spiritually dead, talking about spiritually dead even when she lives. So spiritual death is much worse than physical death. Kahit makatikim tayo ng physical death, as long as we're spiritually alive, that's all that ang importante sa atin. Okay? So spiritual death, ito po yung ayaw na talagang tumalikod sa kasalanan, ang kahahantungan nila ay death, eternal death, ang ina-address ni James, hindi physical death. Ang mga nagkakasala hindi kagad namamatay. Sa kanila nga nahahantong sa krimen at tapos umiikli ang buhay. But James is addressing the spiritual death, which is there is no more fix, there's no more second chance, there is no more alternative. Okay. So, this is something po, James was written to the Christian Jews, yung mga Kristiyano na noon. So makikita nyo, it can still happen. Kung isang Kristiyano ay magpatuloy sa kasalanan, then you'll still experience spiritual death. And beside, ang isang Kristiyano talaga ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. So, kung isang tao ay nagsisimba, tinatawag niya ang sarili niyang Kristiyano, believer, born again, pero nagpapatuloy sa kasalanan, yun po isang malaking kasinungalingan. Hindi siya Kristiyano. Because the Bible is very clear. If you are walking in the light, you are no longer
should be able tracking on darkness. Hindi ka pwedeng lumalakad sa dalawa. Dahil kung totoong nasa liwanag ka na, hindi ka na pupunta sa kadiliman. So, gives birth to death. Okay? And I'd like to share this scripture bago tayo magtapos. Remember po, ang topic natin ngayon ay temptation. Temptation daw po ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Iba-iba lamang po ang response natin. Ngayon, merong warning dun sa Luke 17 na which is very, very grim sa mga nagkokos sa bawat isa o sila ang nagiging dulot ng ibang tao ay mahulog sa kasalanan or malulun sa tukso. Ang sabi, one day, Jesus said to His disciples, Luke 17:1, there will always be temptations. Ayan. There will always be temptations to sin. So Jesus Christ is now affirming what James is saying in all the other scriptures that we will all be subject to temptation. Ang sabi niya ngayon, but sorrow awaits the person who does the tempting. Malagim daw ang hinihintay, ang kahihinatnan ng mga taong sila pa ang nagkokos ng ibang tao ay matukso, mahulog sa kasalanan. Sorrow awaits. Sorrow could be ay mababaw na ano yan, na description. But sorrow, eternal damnation. Eternal damnation. Ibig sabihin, sinumpa ka talaga ng Diyos kung ikaw ang nagiging dahilan para ang sino man ay magkasala, mahulog sa kasalanan, matulak sa kasalanan. Sorrow awaits the person who does the tempting. Sabi pa nga niya, it would be better for that person to be thrown into the sea with the millstone hang around your neck than to cause one of these little ones to fall into sin. Sabi, so watch yourselves. Warning po. Are we the source of temptation for someone to sin? In Jesus Christ, bantayan mo ang sarili mo or examinin mo kung anong nasa loob mo. Ang sinasabi mo, iniisip mo, ginagawa mo, watch yourselves. Because your actions or your words may be causing others to be tempted to sin. Okay? So, ang temptation po ay pwedeng manggaling sa demonyo, pwedeng manggaling sa sarili natin, or pwedeng ang kapwa natin ang maging factor na para tayo ay madapa at magkasala. I hope that po I would stop at that. At magkaroon po tayo ng kung meron kayong question or na gustong itanong or linawin sa ating pong napag-aralan tungkol po sa temptations. Again, let's summarize. Temptation po, according to James, na hinighlight niya ngayon, ay pwedeng manggaling sa iyong sarili. Sa iyong sarili, sa loob mo, pag hindi mo hinugasan, inalis, isinurrender ang mga bagay na akala mo ay kaya mong pigilan. Kaya mong kontrolin. Pero ang evil desire na yan ay darating, manganganak, kasi inalagaan mo, lalabas yan, if the opportunity is given unto you. O kahit mo walang opportunity dumating sa iyo, minsan ikaw mismo ang hahanap ng opportunity. Kasi nga, yung loob mo ay nilagaan mo, lumaki ng lumaki, talagang hindi mo mapipigilan ang paglabas at yun ay manganganak na kasalanan. Okay, anyone who has a question or something to add to what we have discussed tonight? Then it should be very clear kung wala pong question.
Um, so let's watch ourselves. Let's examine ourselves kung ano yung mga tinatagay natin sa puso natin. Remember po, final warning, you cannot reason na kaya mo yan. No, no, no. Hindi po. Unless the Lord help you, unless you surrender everything, unless you rely on the strength of God, then temptation will come to you and will strike you down. Even si David na nga, a man after God's own heart, lahat he had. Lahat meron si David eh. Meron siya, mayaman siya. Two things po ang weakness ni David. Horses and women. Maraming instant po na minsan nagre-rely siya dun sa number of horses niya. And he had wives and concubines. Marami na nga siya eh. Marami siyang asawa. Then, kasi nga ang weakness niya sa babae. Kaya nung nakita niya si Bathsheba, nahulog siya doon. Dahil yun ang inalagaan niya ng inalagaan sa loob niya. Mahina siya doon. Hindi niya sinurrender kaagad. Then one day, okay? Kaya nga po itong sinasabi ko, hindi niya kailangan. Hindi siya kulang sa relationship. Hindi siya kulang sa love. Hindi siya kulang sa intimacy. Marami siya noon. Pero bakit naghangad pa siya ng another one? Because of evil desire. Diba? Kaya nga example natin kanina, si Moses and si Noah. Kahit si Moses na hindi niya kailangan ng pera, pero pag may pagkakataon, matutokso pa rin siya doon. Because of the evil desire in him, hanggang mahihila siya. Okay. Hope tonight. Dagdag, Sige, dagdag mo, June. encouragement lang po na yung binanggit nyo kanina na hindi po tayo dapat tumingin sa iba na hindi ako madadapa sa area na yan or something like that. Kasi each of us have our own weaknesses. So, wag naman po tayong yung ma-discourage kung lagi tayong bumabagsak or madalas tayong bumabagsak. Pero ang importante po is we are finding a way para mapagtagumpayan natin yun. And one of the ways are, ito nga po, nag-atin tayong Bible study. We are making ourselves busy in the things of God. And totoo po yun si Moses tsaka si Noah kanina example. Hindi porke may pera ka, hindi ka na matutukso sa pera. Or kung hindi porke napaka-faithful mo sa asawa mo, hindi ka na matutukso sa iba na titingin. Kasi po ang temptation is common to all men, including us Christians. And we have our own weaknesses. We fail, but we will never be cast down. Kaya ang din natin dapat tanggalin sa sarili natin is to call upon the name of the Lord so we will be saved daily. So, yun lang po. Beautiful, beautiful. Yeah. And isa pa nga pala, thank you Jun sa pagdagdag niya. Isa pa pong kailangan nating maintindihan sa temptation, to be tempted is not a sin. Hindi po kayo nagkakasala, hindi nyo dapat questionin ang pagkakristyano nyo kung maraming toksong dumarating sa buhay nyo. As long as hindi kayo bumibigay. Because remember po, even Jesus Christ was tempted 3 times, but he remained sinless. Okay, so pag may dumating na tukso, hindi ibig sabihin mahina na kayong Kristiyano. God allowed this, pero hindi nanggaling sa kanya, pinahintulot niya yon. Ma-experience natin para maging matatag tayo. Okay, so pag dumarating siya, hindi naman natin i-welcome. Kung may dumating na temptation, the first thing is run to God. Confess kung may hinarbor tayong mga bagay na na-attract tayo doon sa temptasyon na dumarating. Okay? So, maaring hindi sinabi din sa scripture, maaring kasi si Eva siguro nung sinabing, kasi ang lahat ng bawal doon pa na-attract no? Ang dami naman prutas doon sa garden Bakit doon ba siya na-attract? Maybe she was looking and she kept looking and looking and looking. Kaya doon siya talagang attempt. Iyon po hindi naman sinabi sa scripture, but that could be my view
na sa maraming ang pagkakataon ay sinuportahan naman ng ibang scripture. Kamukha ni David, mahina ah, sa babae. Kaya nung nakita niya, and maaaring hindi rin yun ang first time na nakita niya si Bathsheba. That could be several other instances na inalagaan niya, and one day, hindi na niya napigilan. Kaya kung natukso po tayo sa isang bagay, let's surrender God for strength. Hindi natin kaya, hindi nyo kaya, hindi po kaya. Hindi natin kaya on our own. We need God's strength. We need the Word of God. Basahin natin kagad ang mga scripture. Let's feed ourselves with the Word of God. Let's ask a mature Christian brother or a Christian sister to pray for us. Sabihin natin ang sitwasyon. Kapatid, ate, kuya, ganito kasi sa opisina meron kasi malaking attraction doon. Help me pray. Maybe best in that area if you're being, example lang, if you're being attracted to a workmate, maybe it's time to look for another job because staying in that job, maaring one day hindi mo mapigilan. Okay? And God will not give you an opportunity na matukso talaga o ilalagay sa sitwasyon na ikaw ay mahuhulog. So if you're looking for a job, at tapos ang dumating sa yung offer is a job from a casino, halimbawa lang po ito, casino or a brothel or a bar, yung kagad iisipin mo, bigay pa ito ng Diyos. Dahil dito ay matutulak ako ng kasalanan. According to James, God will not cause anyone to be tempted. Okay, maaaring hindi yun. Kung halimbawa yun lang ang dumating sa example lang po, then maybe wait for another job or look for another job. Okay, so anumang sitwasyon, environment that sin will abound, let's run away from that, leave that, change job, change residence, change your phone number, change or close your social media account just to stop the temptation from blooming, conceiving, and one day it will give birth to sin and finally the eternal death. Okay, anyone else po who has a question or further addition sa ating napag-aralan ngayong gabi? Pastor, may dadagdag lang po kasi based on the experience ko to eh. Sa akin naman po, it's about money dati. So, every time na yung malaki na yung sweldo ko, may kulang pa. So, naghahanap na rin ako ng until yung mga kasama ko, sinabihan ako yung kasinhan. So, yung kasinhan po talaga, grabe yun. Sa WA, mga Pilipino po doon na mga skilled na welder, mga fitter, nagkakasinan po yung mga kilala ko. So, very tempted po talaga kasi you're talking about like 1 month job eh. Kunin mo lang ng 1 week. So, kung 1 month mo, kinuha mo ng 1 year salary mo within 1 month. So, nakuhan ko yon na pinag-isipan ko talaga kasi yung kuhan ko dati, style ko dati, yung father ko, sinunod ko yung father ko na pag kinukulangan ka, maghanap ka ng ibang trabaho, na yung kuhan ba, yung yun, yung your decision is based on money all the time. So hanggang naka-kuhan din siya, naka-realize din siya na it's not about the money making decision. So yun yung nagkuhan sa akin na tama siya kasi yung kasinan illegal po eh. So ang nagkuhan ko dati yung yung bagman nila nadakip po. So maraming Pilipino na lista doon sa bagman na napauwi. So yun yung kuan ko na buti na lang hindi ako natuloy ng kasinan.
So, salamat din sa father ko nang nag-iba din yung pananaw niya na instead of money nga yung ano yun, making decision na, nag-iba po is based on family kung kasi yung father ko naghanap ng trabaho para ano yun, para masali po kami lahat. Yung katulad ng kapatid ko, ma-build yung skill niya. Ano yun, yung sister ko, ganun po. Kasi yung sister ko, yung father ko, sa airline siya dati. So yung sister ko, nasa airline na rin. Yung father ko, may ano yun, experience ng ano yun, electrical. So yung kapatid ko, naging electrical. Pero dati po, based on money talaga, kung yung decision niya, is all about money. So, yun yung mga illegal nga na tempted kasi kung saan yung malaking pera, pupunta ka doon. So, yun yung nagpabago sa pananaw ko noon. Kaya ngayon, sinasabi ko sa sarili ko, kung magdesisyon ako, it's not about the money. It's about kung saan ka dadalhin ng ano yun, yung trabaho na yun. So, lahat po ng kwan yun, decision ko is on the family lahat. Yung katulad kami ni Lablab. So, yung decision ko nga na 1 year lang ako dito sa bagong trabaho. And then, lilipat naman ako ng iba. Yung mga ganun po. So, kuhan ko lang yun sa iba na kung magdesisyon kayo, wag niyong kuhan sa money. Hindi po. Kasi malaking temptation talaga pag money, money involved. Kahit na sinong kuhan dyan, kahit na ano ba yan siya, tawag niyan, yung nasa church pa, pag money yung involved, mag-iba na talaga yung kwan yung ano yun, yung kalakaran. So, yun nga yung kwan dyan, yung para sa akin lang po, na yung magdesisyon is not about the money talaga. Mahirap po yung kwan pag nasali na yung ano yun, yung pera. Yun lang po. Yeah. Very true. So mag-ingat tayo talaga how we view money. Okay. Although sabi naman ng scripture, money is not the root of evil, the love of money. Yan sinasabi ni Rob, yung mga gusto ng kumita ng pera. Meron naman sweldo pero gusto nila mas malaki pa, kaya nagka-cash on hand. Sumusweldo naman sila eh. Pero gusto nila mas malaki pa, so gumagawa sila maski mga illegal na transaction. Thank you. Thank you for sharing that. Anyone else? Praise report? Related to the subject but not related? Okay. So thank you for joining us, and we together we learn about temptation according to James. So let's watch ourselves. Let's examine the things that we harbor inside us. Hindi natin pwedeng sisihin ang environment, ang parents, ang Diyos, ang demonyo sa mga kasalanang nagawa natin o bumigay tayo sa tukso. Run away from situation, give up things, change job, move residence, cut off relationship, leave friends na mga hindi nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo manatiling malakas sa Diyos. Have you heard about the testimony ni Pearl na ang Facebook, one of the source ng temptation sa kanya, source of pride, arrogance, para ipagmalaki ang mga nagagawa niya, na-accomplish niya, at saka doon na lang siya nakatali sa lahat. So what he did, kinlose niya ang account niya. Kinlose niya ang Facebook account. So we're not saying na i-close natin ang Facebook account natin. As long as it's not the source ng sin o temptation natin, then yes, we can use that as a platform to share the gospel, share devotion, share the scriptures. Yan. Pero kung yan ay nagiging daan para tayo malayo sa Diyos or maging magkaroon ng maraming tukso, then keep it up.
Renilda, may ko sasabihin? Tataas ng kamay si Renilda. Pastor, good evening po. Gusto Yes, ko lang po mag-thank you po, Pastor, sa prayer nyo palagi kay Francesca. 2022 and 2022-23, praise God po at wala pong hindi po siya nababalian. Ngayon lang pong taong to kasi continuous po ang prayer po ninyo. Maraming salamat po sa mga prayer warriors natin dyan po sa Australia. Salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa inyo sa palaging pagpanalangin kay Cheska. Yun lang po yung praise report ko po, Pastor. beautiful, beautiful. Yeah. Ayan si Cheska, 2022 and 2023. Thank you po. Yes, hindi siya nawawala sa listahan. Yeah, every Tuesday we're interceding for Francesca. Thanks, Renilda, for beautiful report. Okay, thanks everyone. So if you're, before we end, let's ask si Lynn po ang na talagang mag-close ng prayers before we say good night. So closing prayer, Lynn, when you're ready. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We praise and honor you, Lord God. You are Almighty God, powerful and great, Lord. Thank you for tonight, Bible study. Thank you for the opportunity that we have come together to study your word. Lord, we thank you for the life of Pastor Noel. We thank you for his life and his perseverance, Panginoon, na sa kanyang pagtitiyaga na in leading us every Tuesday and in leading us in all Bible studies that we do and sa service, Lord. May you always give him good health and endurance, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kanyang mga ginagawa, Lord, and also wisdom, Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa opportunity na ito, Panginoon, na we've studied about temptation, Lord. We are weak, Father God. If we only rely on our own body, we can easily fall into temptation. Help us to stand against it, Lord. Make us always rely on you and your Holy Spirit. Fill our mind and our heart with your word. Help us to turn into scripture, Lord. Turn into your word. Turn to the Bible, Lord, like what you did when you were tempted. Guard our hearts, Panginoon, from all evil thoughts. Help us to be rooted in truth and in righteousness. May we seek your help in protection in times na kami ay natutokso, Panginoon. Tulungan niyo po kami to turn our evil thoughts into good and righteous to your eyes, and matutunan po sana namin, Panginoon, to always pray on times na kami ay natitempted, Panginoon. Guide our steps, Lord. Help us to walk and be rooted to your word so that we can work in a righteous way. May we pursue a pure and holy life. Salamat po. This is all we ask. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our King, and our Savior. Amen. Amen. Thank you. That's true. Salamat sa beautiful prayers, Lynn. And thank you, everyone. Bless you for 2024, the rest of the year. So let's turn our cameras. If we can have a group photo, doon sa mga willing. You're willing to turn on the camera. So Love and Rob, they're ready to take our photos. So hello, everyone. Renilda, Andrew, Pauline, Rada,
How are you? And Jeff. Kita mo naman yung hita ni Pauline, no? Grabe hita yan. Ang cute. Talaga, baka kumakain na yun ng kanin, ha? Hindi. Hello, okay, hello, Steve and Mayang. Thank you for joining us. Hello. Hello, Asher. Okay nga pala, ano na tayo? At sige, ready na. Hello, Okay, Erwin. sige. Picture Ito na. po. Sana ba? Wala kami ng pera. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2. Thank you. Thanks, everyone. Good night. Have a beautiful rest. tonight. Good night po. Thank you, Pastor. Hi, Bye, Coffee. everyone. Hi, Pauline. Ang laki na ni Pauline, ha? Anong pinapakain dyan, ha? Crispy pata po. Yung Crispy pata. kasi. Nawala na yung leg ah. Talaga, ha? Ay, grabe. Hello, Pauline. Hello. Salamat po. Pwede na yan, Pastor. Thank Ilang buwan na you. yan? Ilang buwan na yan? 3 months pa lang. 1 3 year. months. 1 year. Thank you po. Okay, good night. Good night, Pastor. Good Bye. Thank you. Good night, everyone. Good See you, night. Good night, Rita. Good night, Pauline. See you Sunday. See you, Canberra. See you, See you Canberra. po. Pastor, yung ano, yung tawag dyan, yung mga Black box po. microphone, yung ano, gusto Yung niyo black po box. pick up namin Ah, para ma-charge. Kunin ni Love yung kuhan. Meron ba yung charger? Wala. Wala yung mga charger. No? Nandun. Nandun po, lahat Nandun ng po. charger. Nandoon? Wala Di ako na lang mag-charge. Gusto nyo? Ah, sige, kayo na lang po. Sige. Basta thank you. nandun yung mga cables, yung mga ano. Nandun po Meron lahat. pong kuhan doon, yung isang plug at saka yung USB, na apat ng USB. O sige, ako na lang. Sige, charge ko na lang. Tapos dali ko na lang sa ano, sa Canberra. Wala Ah. naman na kayong maraming dala, no? Okay lang kayo or yung mga Okay gamit? lang naman. Oh, yung maliit lang naman yun. Isang ganun lang. Isang bag. Oo. Tsaka yung malaking, ano. Tapos yung power. mga stand sa microphone, tsaka, Yeah, kaya yun. Kaya. okay. Kaya yun, Kaya na yun, kasya yun. Okay, thank you Sige, po. charge ko na, sige. Hello, Okay Asher. po, good night po. Good night. Bye. Good night, Asher. Ay, kanina pa pala tayo hindi